Alam naming hindi lahat kayang maghintay. Kaya habang iniisa-isa natin ang dahilan kung bakit sa katahimikan mo siya unti-unting bumibigay, may isang mahalagang aral kaming ilalantad. Hindi sa simula, hindi rin sa dulo, kundi sa gitna ng video. Isang punto na hindi mo pwedeng palampasin kung gusto mong tunay na maintindihan kung bakit ikaw ang may kontrol ngayon. Sa mundong puno ng ingay, ang katahimikan ay madalas itinuturing na kahinaan. Ngunit paano kung ang katahimikan mo ang maging pinakamalakas mong sagot? Paano kung sa paglayo mo, hindi mo lang iniligtas ang sarili mo, kundi ginising mo rin ang isang taong akala niya ay hindi ka na mahalaga? Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan. Minsan ang pinakamatinding aral ay hindi sinasabi, kundi ipinadarama. At sa katahimikan mo, unti-unting bumubukas ang mga mata ng isang taong minsan mong hinabol. Isang taong sanay sa presensya mo. Isang taong hindi marunong matakot na mawala ka hanggang sa totoo na itong nangyari. Ang video na ito ay hindi para turuan kang magkunwari. Hindi ito para manipulahin ang emosyon niya para lang bumalik siya. Ito ay para ipaalala sa iyo na ang halaga mo ay hindi kailanman dapat iasa sa presensya mo sa buhay ng ibang tao. Sa halip, ito ay dapat sumibol mula sa desisyon mong piliin ang sarili mo, sa katahimikan, sa dignidad at sa tibay ng loob. Lumayo ka hindi para takasan ng sakit, kundi para patahimikin ang ingay ng paghahabol. Para pakinggan, sa wakas, ang sarili mong tinig na matagal nang natabunan ng mga dasal, pag-asa at tanong na walang sagot. At sa paglayo mong iyon, sa bawat araw na hindi ka nagpaparamdam, may isang bagay na unti-unting sumisiksik sa isip niya. Ang pagkawala mo pala ang nagsindi ng alarma sa kanyang puso. Ito ang kwento ng isang taong piniling huwag nang magsalita. Isang lalaking natutong manindigan sa tahimik na paraan. Isang stoic na hindi kailangan ng paliwanag dahil ang paninindigan niya ang mismong paliwanag. Sa bawat hindi niya pag-reply, sa bawat hindi niya pagpapakita, sa bawat araw na pinipili niyang manahimik, mas lalong nararamdaman ang bigat ng kanyang presensya. Kung naniniwala kang sapat na ang ginawa mo at panahon na para siya naman ang magising, manatili, tahimik, matibay. Hindi para manalo sa laro ng emosyon, kundi para matutong hindi na kailangang maglaro. Dahil minsan ang tunay na lakas ay ang lakas na hindi kailangang ipagsigawan. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, sa katahimikan mong ito, ikaw ba ang nawala o siya ang hindi handang tanggapin ang pagkawala mo? Ang sagot ay hindi niya sasabihin, pero mararamdaman niya ito. Sa bawat gabi, sa bawat paghinga, sa bawat alaala mong hindi niya alam kung kailan babalik. Ikaw na bahagi, ang unang bakas ng pagkawala. Kapag ang isang presensya ay matagal ng parte ng kanyang araw-araw, hindi niya agad napapansin ang pagkawala nito. Gaya ng hangin, akala niya, andyan lang palagi. Pero sa unang araw ng pananahimik mo, may kakaiba na. Hindi pa niya masasabi kung ano yon, pero may kulang. 1, 2, 3 araw. At sa bawat lumilipas na gabi, isang tahimik na tanong ang paulit-ulit niyang iniwasan. Nasaan ka? Hindi ka nagpaalam. Hindi ka rin nagalit. Wala kang ipinakitang drama at yun mismo ang dahilan kung bakit nagsimula siyang mabahala. Ang katahimikan mo ay hindi mapakalit. Kasi alam niya kung galit ka, may mensahe. Kung nasasaktan ka, magpapakita ka. Pero wala. Wala kahit anong palatandaan na nais mong bumalik. At ang kawalan ng signal, iyon ang pinakamalakas mong pahayag. Dito nagsimula ang sirkulo ng pagdududa sa kanyang utak. Hindi ka ba talaga magpaparamdam o baka may iba na ang nagpapatawa sa'yo? Imposibleng ganito ka katahimik kung wala kang pinagdadaanan. Pero hindi mo kailangan magpaliwanag dahil ang katahimikan mo ay naging salamin kung saan unti-unti niyang nakikita ang sarili niyang kakulangan. Habang sinusubukan niyang balewalain ang iniwan mong puwang, lalo lang siyang nabibitag. Naging reflex na ang i-check ang social media mo. Tinitingnan kung nagpo-post ka. Umasang makakakita ng kahit anong pahiwatig. Pero mas lalong tumitindi ang kaba sa bawat oras na wala siyang makita. Wala kang ginagawa, pero siya ang kinakain ng konsensya. At dito nagsisimula ang pinakaunang bitag. Ang taong sanay na siya ang hinahabol
ay hindi marunong humabol. Kaya ngayon, naguguluhan siya sa nararamdaman. Hindi niya alam kung namimiss ka niya o nasasaktan lang ang ego niya. Pero alinman doon may iisang katotohanan. Nakapasok ka na ulit sa isip niya at hindi ka na lumalabas. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Sapagkat sa unang hakbang ng pananahimik mo, nagsimula na siyang gumising. Ikalawang bahagi, kung kailan nawala ang ingay, doon nagsimula ang tanong. Habang patuloy ang pananahimik mo, napapansin niyang hindi lang ito basta katahimikan, isa itong desisyon. Isang tahimik na anyo ng stoic detachment na hindi para saktan siya, kundi para protektahan ang sarili mo. Sa puntong ito, nagsisimula na siyang mag-isip hindi lang ng nasaan ka, kundi ng mas masakit. Bakit hindi mo ako pinipili? Dito nagiging personal ang lahat dahil hindi mo na siya sinusuyo, hindi mo na pinupunuan ang kanyang emosyonal na puwang at hindi mo na ipinapaalala kung gaano siya kahalaga. At para sa isang taong nasanay na palaging siya ang sentro ng atensyon mo, ito ay isang uri ng pagkatalo na hindi niya handang tanggapin. Ang dating maliwanag na linya sa pagitan ng ikaw at siya ay unti-unting nagiging blur. Hindi na niya alam kung sino ang may hawak ng sitwasyon at dito na papasok ang pag-aalinlangan. Pinalaya ba niya ako o pinalitan na niya ako? Hindi mo ito sinasabi ng diretso, pero ramdam niya ito. At iyon ang pinaka-nakakabaliw na bahagi. Simula dito, siya na ang nagkakalkula. Sa bawat oras na hindi mo siya kinakamusta, iniisip niya kung nasaktan ka ba talaga. Sa bawat araw na hindi ka nagpaparamdam, iniisip niyang baka masaya ka na kahit wala siya. Ngunit sa totoo lang, ang tunay na tanong ay ito. Ano ang ibig sabihin ng pananahimik mo para sa kanya? At ito ang parte kung saan nagsisimula ang reality distortion. Ang katahimikan mo ay hindi na lamang kawalan ng boses. Isa na itong puwersa na bumabaluktot sa kanyang realidad. Lahat ng nakikita niya, nadarama niya, napapaisip siya, pahiwatig ba to? Sa tuwing may status kang walang kinalaman sa kanya, sinusuri niya. Sa tuwing wala kang update, sinusubukan niyang hulaan kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng katahimikan. Ito na ang yugto ng hindi mapakaling isip. Ang sandali kung kailan ang dating ikaw na humahabol ay biglang naging multo sa kanyang isipan, hindi mo na kailangang sumigaw dahil iniisip na niya lahat ng pwedeng mong sabihin kahit hindi mo pa sinasabi. At dito natin makikita ang tunay na epekto ng mental toughness. Hindi ito pagsuko, ito ang uri ng kontrol na hindi kailangang ipagsigawan. Isang high value na tahimik pero matibay. Ang uri ng kapangyarihan na hindi agresibo pero ramdam na ramdam. Tatlong bahagi, ang paninindigan na hindi kailangang ipagsigawan. Sa ikatlong yugto ng pananahimik mo, unti-unting nagbabago ang dynamics. Kung noon ang katahimikan ay parang tanong, ngayon ito ay naging sagot. At hindi lang basta sagot, kundi isang deklarasyong hindi kailanman binigkas, pero malinaw na nararamdaman. Ito ang sandaling pumapasok ang tunay na stoic mindset, ang kakayahang manindigan ng walang pagpapaliwanag. Habang siya ay patuloy na naghahanap ng senyales, ikaw naman ay patuloy sa pagpili ng katahimikan. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil sa wakas, naiintindihan mo na ang katahimikan ay hindi kakulangan. Isa itong inner stillness, isang anyo ng disiplina na mas matatag kaysa sa kahit anong emosyonal na pagputok. Minsan, may tukso na sumagot. May pagnanasa na ipaliwanag ang sarili na sabihing nasaktan din ako. Pero pinipigilan mo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mas mahalaga ka ng pinangangalagaan, ang dignidad mo. Sa bawat pagpigil, sa bawat desisyong hindi bumigay, lumalalim ang iyong emotional discipline. Ito ang tunay na stoic strength, ang kontrol sa sarili, hindi para mang-impluensya, kundi para manatiling buo sa gitna ng kaguluhan. Sa puntong ito, nagsisimula na siyang gumamit ng mga taktika. Simpleng, hi, mga alaala sa stories, o kaya'y pag-like sa luma mong post. Hindi niya ito aminin, pero gusto niyang malaman kung nandyan ka pa. Kung may natitira pa. Pero ikaw, tahimik pa rin. Dahil alam mong hindi mo kailangang habulin ang isang bagay na minsang sayo rin naman lumapit. Ang mga maliliit na kilos niyang ito, ang mga eksperimento kung magre-react ka ba, ay mga huling hinga ng kontrol na dati niyang hawak. Dahil ang tunay na high value na lalaki ay hindi nagmamadali. Hindi nagkukumahog,
hindi nang hihingi ng atensyon. Siya ang presensya na kapag nawala, mahirap hanapin. Dito natin makikita ang bunga ng paninindigan. Sa kakulangan ng iyong presensya, tumitindi ang epekto mo. At sa bawat araw na lumilipas, hindi niya matanggap na ikaw ngayon ay hindi na naghahabol. Sa pananahimik mong ito, hindi mo lang siya pinapaalala sa sarili mo. Pinapaalala mo rin sa kanya kung ano ang nawala. Ika-4 na bahagi, ang sandaling tumigil ka sa paghabol, doon siya naalala kung sino ka. Ito na ang gitnang punto ng katahimikan mo at ng kwento niya. Isang punto na hindi niya inaasahan at hindi mo kailanman binigkas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dito rin papasok ang sandaling pinangako namin sa simula, ang pagbaling ng laro. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi ng biglaang kamalayan sa kawalan mo. Ito ang simula ng kanyang krisis. Naranasan mo na ba yung parang may multong hindi mo makita pero ramdam mong nariyan? Ganito ang epekto mo sa kanya ngayon. Hindi mo siya tinatawag pero naririnig ka niya sa katahimikan. Hindi mo siya hinahabol pero sinusundan ka ng isip niya kahit saan siya magpunta. Hindi dahil minamanipula mo siya, kundi dahil sa wakas, ang presensya mong dati niyang sinasayang ay naging pinakamasakit na pagkawala. Sa puntong ito, hindi na sapat ang mga hi niya o mga like sa lumang litrato, sapagkat nararamdaman na niyang kahit anong bait, kahit anong lambing, hindi ka na basta-basta bumabalik. At ang ideya ng hindi pagiging available mo ay isang bagay na hindi niya sanay harapin. Ito ang sandali ng kanyang tahimik na panic. Hindi siya sigurado kung saan ka na emotionally. Hindi niya alam kung anong iniisip mo. Ang mas masakit pa, baka hindi ka na rin iniisip. At sa kawalan ng kumpirmasyon, ang utak niya ang nagiging pinakamalupit na kalaban. Lahat ng senyales ay nagiging haka-haka. At bawat haka-haka ay nagiging sugat. Ito rin ang simula ng pagtanong niya sa sarili. Ako ba ang may kasalanan? May pagkukulang ba ako? At kapag ang isang taong sanay sa validasyon ay nawalan ng kontrol, bumabalik siya sa pinaka-basic na tanong. Mahal pa ba ako? Dito na papasok ang iyong pinakamalakas na anyo, ang stoic self-respect. Hindi mo kailangang sumagot. Ang pananahimik mo na may direksyon at dignidad ay mas malakas kaysa sa kahit anong panunumbat. At habang pinipilit niyang bumuo ng mga teorya sa katahimikan mo, ikaw ay patuloy lang, tahimik, kalmado, wala kang drama, wala kang pa-victim. Dahil naiintindihan mo na, minsan ang tunay na mental toughness ay hindi ang tibay ng salita, kundi ang kakayahang manatiling buo kahit walang paliwanag. Ika-5 bahagi, ang katahimikan na nagpapatibok muli ng puso. Mula sa sandaling naramdaman niya ang kawalan mo, may isang bagay na hindi na niya maalis sa isip. Bakit biglang parang hindi ka na interesado? Dati, lahat ng kilos mo ay para sa kanya. Ngayon tila wala kang pakialam. At sa katahimikang iyon, doon niya naririnig ang pinakamalakas na tanong na hindi galing sa iyo, kundi galing sa sarili niya. Sa puntong ito, nagsisimula ang tinatawag nating psychological reversal. Ang dati mong presensya na nagpapagaan sa kanya, ngayon ay ang pagkawala mong nagpapabigat. At habang hindi niya ito maamin kahit sa sarili niya, nararamdaman niya, ang mundo niya ay hindi na pareho. Ito ang kapangyarihan ng stoic detachment na malalim at buo. Hindi ito taktika, kundi paninindigan. Unti-unti siyang nagiging mapanlikha sa paghahanap ng palatandaan mula sa iyo. Pati ang mga simpleng galaw mo, isang bagong post, isang kwento ng tagumpay, o isang larawan kung saan ikaw ay masaya, lahat ito ay nagiging baliktad na kutsilyo sa kanyang damdamin. Hindi dahil nais mong iparamdam ito, kundi dahil totoo ito. Mas buo ka nang wala siya. Dito na niya mararamdaman ang tinatawag na emotional imbalance. Dati siya ang nagbibigay ng balanse sa relasyong ito. Pero ngayon, siya na ang hindi alam kung paano babawiin ang dating kontrol. Dahil ang presensyang minsan niyang tinanggihan ay ang presensyang hindi niya na muling maabot. At dito na nagsisimula ang pahiwatig ng pagbabalik. Hindi sa anyo ng paghingi ng tawad, kundi sa mga maliliit na senyales. Isang biglaang reply, isang kamusta ka na tila walang mali siya, pero puno ng takot na baka hindi mo na siya papansinin. Ang mga senyas na ito ay hindi dapat ikatuwa, ito ay mga bitag, at alam mo na ngayon ang halaga mo para bumalik sa cycle na iyon. At sa likod ng lahat ng ito, may isang bagong katotohanan na unti-unti niyang tinatanggap. Hindi ka na naghihintay.
hindi ka na umaasa. Dahil ang katahimikan mo ay hindi simpleng paglayo, ito ay isang pahayag na ikaw ay hindi na bahagi ng dating laro. Isa itong tuluyang pagputol ng tanikala na minsan ay nagpabigat sa iyo. Dahil sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw, hindi mo na siya kailangan para maramdaman mong buo ka na. Ang tunay na high value na lalaki ay hindi madaling maapektuhan ng lumang emosyon dahil alam niyang ang lakas niya ay hindi nanggagaling sa validasyon ng iba, kundi sa konsistenteng pagpili sa sarili. Kaya sa bawat pagtatangkang bumalik siya, sa bawat test message niya, tahimik kang tumitindig, hindi para ipamukha, kundi para manatiling totoo sa bagong ikaw. Ika-6 na bahagi, kung kailan hindi mo na kailangan, doon niya naramdamang ang pagkawala. Ang huling hakbang ng pananahimik mo ay hindi na lamang pagtitiis. Ito ay naging anyo ng muling pagkabuo. Sa bawat araw na lumilipas na hindi ka nagpaparamdam, hindi ka humihingi ng sagot, at hindi ka naghahabol, lalo kang tumitibay. Hindi dahil naging bato ka, kundi dahil natutunan mong manindigan sa gitna ng pananabik. Ito ang pinakamasakit at pinakamakapangyarihang anyo ng katahimikan. Yung hindi mo na siya inaantay bumalik, pero kung babalik man siya, kailangan niyang harapin ang bagong ikaw. Hindi na ikaw yung laging nag-a-adjust. Hindi na ikaw yung laging nagpaparaya. Dahil ang Stoic transformation ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi mo kailangan ng closure mula sa taong hindi rin kayang magsara ng sarili niyang sugat. At kung sakaling bigla siyang lumapit, may dalamang luha o pangakong muli, alam mong hindi mo kailangan ng paliwanag. Dahil sa katahimikan mong ito, ikaw na ang nagdesisyong tapusin ang siklo. Sa iyong inner stillness, natuklasan mong ang kalayaan ay hindi binibigay, kinukuha ito sa pamamagitan ng paninindigan. Sa bawat pagtanggi mong bumalik sa luma mong sarili, mas lalo mong pinapakita kung gaano kakarapat dapat sa bago mong katahimikan. Sa huling sandali, kapag siya'y muling bumalik, magkaibang tao na kayo. Siya na ngayon lang na-realize ang kahalagahan mo. At ikaw na matagal nang hindi umaasa sa kanyang pagbabalik. Kaya kahit mag-cross muli ang landas ninyo, alam mong may dalawang posibilidad lang. Alinman sa hindi mo na siya kayang tanggapin o hindi mo na siya kailangang tanggapin. At alinman doon, panalo ka pa rin. Ang mga dating tanong na, bakit ako iniwan, ay napalitan na ng, bakit ako bumalik sa sarili ko ng mas buo. Hindi mo na hinahanap ang dating damdamin dahil ang nahanap mo ay mas malalim. Ang tahimik na kumpiyansa sa sarili mong kakayahang mabuhay at magmahal na hindi umaasa sa pag-apruba ng iba. Iyon ang tunay na tagumpay, ang manatiling totoo sa sarili kahit sa harap ng tukso ng pagbabalik. Ito ang kapangyarihang hindi kailanman sumisigaw. Isang tahimik pero malinaw na anyo ng emotional sovereignty. Ang uri ng katahimikan na hindi nagpapakita ng sakit, kundi ng pagpipigil, dignidad, at matibay na prinsipyo. Kaya ngayon, habang iniisip niya kung paano siya babawi, ikaw ay naglalakad palayo. Hindi dahil galit ka, kundi dahil sa wakas, alam mo na kung sino ka. Ngayon na natapos mo ang bawat salita, isang bagay ang malinaw. Ang katahimikan mo ay hindi pagkatalo. Ito ang desisyong bumuo sa'yo. Sa mundong lahat ay gustong mapansin, ang taong marunong pumili kung sino ang papansinin, ang siyang may tunay na kapangyarihan. At kung narating mo ang puntong ito, hindi mo na kailangan ng kumpirmasyon mula sa kahit sino. Pero sa totoo lang, kailangan ka ng mga taong kagaya mo. Kung naramdaman mong ikaw ang tinutukoy sa bawat linya, hindi iyon aksidente. May dahilan kung bakit narinig mo ang video na ito hanggang dulo. Baka hindi lang para sa iyo ito, baka para rin sa isang taong kailangang marinig ang pananahimik mong naging boses para sa kanila. Ipagpatuloy mo ang lakas na iyon, hindi mo kailangang sumigaw. Pero kung may sasabihin ka, sabihin mo sa tahimik mong paraan. Tahimik, pero malinaw. Mahinahon, pero totoo. Ang tunay na pagbabalik ay hindi laging pagbabalikan. Minsan, ito ay paglalakad palayo, dala ang dignidad at pananampalataya sa sariling halaga. Dahil ang katahimikan mo ngayon ay hindi na bunga ng pagkapagod. Isa na itong prinsipyo, isa na itong panata sa sarili mo, na kahit hindi mo ipagsigawan, kaya mong ipaglaban kung sino ka at kung ano ang nararapat sa iyo.
At kung iniisip mong wala namang nakakapansin sa katahimikan mo, tandaan mo, ang pinakamalalalim na alon ay hindi laging may ingay. Ikaw ay naging salamin, isang paalala na hindi kailanman dapat isuko ang sarili sa mundong humihiling ng ingay kapalit ng pansamantalang atensyon. Ang presensya mo, kahit tahimik, ay nagiiwan ng puwang. At ang puwang na iyon, kapag hindi na napunan, ay nagsisimulang ipagluksa ng hindi umaamin. Kaya sa katahimikan mong ito, may iniwan kang marka. Hindi para mapansin, kundi para maramdaman. Hindi para hangaan, kundi para alalahanin. At sa mga susunod na video, kung pipili kang bumalik, bumalik ka bilang taong hindi kailanman nawala sa sarili. Tahimik ka, pero buo. At sa mundong maingay, ang ganitong uri ng katahimikan ang pinakamatagal tandaan.